Good day and welcome to the Light of the Visually Impaired channel. This channel aims to provide helpful insights to the sighted individual to understand and to aware the challenges and the strength of the visually impaired individuals. Our group, our, our mission to raise awareness to the public and to fight the misconceptions about of the visually impaired community. And for this video for this day, pag-uusapan natin yung mga simpleng paraan kung paano mas matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na visually impaired na mas mabilis na matutunan ang Braille. For this is the simple 5 tips na maaari kong maibigay. Ito ay based sa aking personal experience na sa akin ay naging epektibo siya. So I hope na makatulong ito sa inyo. At ngayon, dumako na tayo sa 5. Now, dito na tayo sa tip, ang pagkakaroon ng daily hand exercises. Ito ay para mapalakas ang daliri ng mga visually impaired na nag-aaral ng Braille. Isa sa example na pwedeng gawin na exercise is yung pag-i-stretch natin ng daliri at yung pag-twist ng bola. So, para naman sa ating tip, number 2 ay ang pagkakaroon ng proper tools and equipments, kagaya ng slates, stylus, at braille book, na mahalagang kagamitan ng mga visually impaired para makapag-practice ng pagbabasa at makapagawa ng mga sulat in braille. At para sa ating tip number 3 ay ang paggamit ng braille flashcards. So, ito po yung homemade na braille flashcard na ginawa namin. So, ganito po siya. Is kapag nasa kanan, nakaharap sa camera, ito ay 1, nasa pinakaunahan, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan, ito po yung tinatawag namin full cells. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung isang letter. Bibigay ako ng example. Ito naman po siya kapag letter B. Ito po ay 1 and 2. Na pag nasa camera ay sa kanan siya, pero kapag binasa namin, kaliwa po. Nakakatulong po ito para mas madali na ma-memorize ng visually impaired students, especially kapag nag-uumpisa pa lang yung mga letters, numbers, at saka yung pattern mismo ng Braille. Dahil pag nakabook nga po is medyo dikit-dikit na siya. For our tip, number 4, ay yung tamang pag-translate ng Braille ng mga sighted individuals o ng mga magulang. Para po hindi kayo mahirapan, gumamit po kayo ng pencil or ballpen at papers. Pag nag-translate po kayo, isulat nyo po mismo sa baba noong tinatranslate ninyong Braille alphabet before nyo pong basahin. Sa ganitong paraan po kasi, mas magiging madali sa inyo na maintindihan kung ano yung Braille. At bukod pa po doon, kung hindi nyo po kabisado, doon po sa likod ng slate ng mga anak ninyo, meron po yung Braille alphabet. Doon po, doon nyo po makikita yung mga alphabet at doon nyo siya pwedeng ma-translate ng diretsa. Parang hindi po kayo nalilito. It also help you to memorize the pattern and also para mag-gets at mag-guide din nyo sa pagbabasa at pagsulat ng inyong mga anak. At para sa ating 5 tips ay ang pagkakaroon ng consistent exercise sa pagbabasa at pagsulat ng Braille. Mahalaga na nagkakaroon tayo ng time para ma-exercise yung mga bagay na natutunan natin sa Braille. At para mag-guide ng mga parents ang kanilang mga anak na nag-aaral nito, mahalaga po na tuwing papabasahin natin sila o pagsusulatin natin sila ng words o ng book ng Braille is maglalagay po tayo ng timer. In each na gumagawa sila ng pagbabasa at pagsusulat, ta-timeran po natin para nalalaman natin kung na-i-enhance ba yung kanilang writing skills at sa kanilang reading skills. Sa ganung paraan, mas
i-enhance natin yung kanilang kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat. At kailangan din po, ito po ay naka-daily routine. Example, pwede pong every 30 minutes lang, isang beses sa isang araw, o kaya naman every 2 days, magkakaroon lang kayo ng reading and writing exercise sa inyong bahay para natutulungan ng mga anak ninyo na mas mabilis na matutunan ang braille. At para sa ating one additional tips, ay ang pagkakaroon ng proper mindset at maging patient sa pagtuturo. Unang dahilan kung bakit, dahil ang pag-aaral ng braille ay medyo challenging para sa mga estudyante ay nag-uumpisa pa lamang. Kaya kailangan ang parents o ang nagtuturo nito sa bahay ay merong patience sa pagtuturo. At bukod pa doon, kailangan naiintindihan nila yung learning styles ng kanilang mga anak na tinuturuan. Dahil kailangan maging team sila ng teacher at ng anak. Ganun din yung parent na nagtuturo para talaga matutunan ng isang estudyante na nag-aaral ng braille ang konsepto, ang paraan ng pagsulat at ang pagbasa ng braille. At ito ang 5 simple tips. And remember, be an instrument, enhance, and to be aware of our community, regardless the disability. At maging daan para sa magandang kinabukasan para sa lahat. Thank you for watching and bye-bye. Until to the next video!